Umay kadtoy taalaek takararuwam. Ako nga pala si Junia. Ikukwento ko sa iyo ang 3 totoong karanasan sa Pangasinan. Mga shinare sa akin at minsan ako mismo ang nakaranas. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Dahan-dahan. Bago tayo magsimula, tandaan mo to. Hindi lahat ng lugar ligtas sa lahat ng oras. Minsan, ang pinaka nakakatakot yung eksaktong oras na akala mo mag-isa ka. Sige, simulan nga natin. Story 1. Ang takbo sa Manawag. December noon, malapit na matapos ang taon. Umuwi kami sa Pangasinan kasi maaga kaming pinag-leave sa trabaho. Excited ako noon. 2 linggo, walang opisina. Sa isip ko, simple lang ang bakasyon. Takbo sa umaga, takbo sa gabi. Ganun lang. Unang gabi pa lang, binuksan ko na yung Waze. Tiningnan ko yung ruta papuntang Manawag. Tapos, yung diretsyong uwi. Malayo. Oo, malayo. Pero sabi ko, kaya. Kaya inayos ko na ang mga gamit ko. Sapatos, shorts, sando, headlamp, cellphone, waist pack, konting pera, tsokolate, tubig. 4:00 ng madaling araw tumakbo na ako. Sa unang hanggang 3 kilometro, okay pa. Malamig yung hangin, tahimik. Parang tulog pa ang buong lugar. Pagdating ng 4 kilometro, mas dumilim. Kaunti na lang ang ilaw. Kaunti na lang ang bahay. Kahit may headlamp ako, ramdam ko yung bigat ng katahimikan. Pagdating ko ng 6 kilometro, mapuno na yung daanan. Matataas yung mga damo. May parte na parang nilalamon ng dilim. Doon ko unang naramdaman na may nakatingin. Sa malayo, may tumawid na lalaki. Matangkad siya, parang mabalahibo yung braso, pati batok. Nakita ko lang kasi tumama sa kanyang ilaw ng headlamp. Akala ko tatawid lang. Pero nung nasa gitna na siya, huminto. Huminto siya. At dahan-dahan, lumingon. Hindi ko makita ang muka, pero ramdam ko yung tingin. Yung tingin na parang hindi tao. At sa harap ko, parang lumubog yung katawan niya. Nag-iba ang anyo. Hindi na lalaki. Aso na. Pero hindi normal na aso. Malaki. Mabigat tingnan. Mabigat yung balahibo. Yung dibdib, sobrang lapad. At yung mata, parang may ilaw sa loob. Tumawid siya sa harap ko. 1 hakbang, 2 hakbang, tapos nawala. Basta nawala. Sa madilim na parte ng daan, parang nilamon ng itim. Napahinto ako. Saglit lang. Pero parang humina yung tuhod ko. Tapos may boses sa utak ko. Huwag kang titigil. Kaya tumakbo ako. Diretso. Hindi ko na inisip kung ano siya. Basta tumakbo ako. Habang tumatakbo, may narinig akong tunog sa likod. Tik, tik. Parang kuko sa semento. Hindi palagi. Susunod, tapos titigil.
Susunod ulit, tapos titigil. At kapag tumitigil, mas nakakatakot. Kasi ibig sabihin, nakatayo lang siya doon. Nakatingin. Nakadating ako sa Manawag. Huminto ako saglit. Uminom ako. Pinakalma ko ang sarili ko. Pero kahit nandun na ako, pakiramdam ko, dala ko pa rin yung dilim. Pag-uwi ko, tinanong ko yung mga tao sa bahay. Sabi nila, huwag ka natatakbo doon ng ganyang kaaga. Baka aso lang daw. Malaking aso lang. Tumanggo lang ako. Pero sa loob ko, alam ko. Kasi kung aso lang yun, bakit nagmukhang tao muna? At bakit hanggang ngayon, kapag madaling araw, parang naririnig ko pa rin yung tik-tik ng kuko sa semento. Story 2. Yapak sa bubong. Kapag bakasyon, mahilig ako tumambay sa roof deck ng tita ko. Paghapon, okay doon. Mahangin, presko. Pero isang gabi, napagtripan kong humiga doon. Mga 8 PM na. Sabi ko, aantayin ko mag-12. Salubungin ko yung Pasko. Nakabanig ako. May unan. Tanaw ko yung malalaking puno ng mangga. Madilim yung bakuran. Tahimik sana. Hanggang may narinig akong yapak. Yapak sa bubong. Akala ko pusa o daga. Pero yung tunog, mabigat. Parang may taong naglalakad. Dahan-dahan. Parang nag-iingat. Isang beses. Tapos nawala. Ilang segundo, bumalik ulit. Parehong direksyon. Papunta sa gilid ng bubong ng kabilang bahay. Doon ako kinabahan. Kasi sino ang maglalakad sa bubong ng gabi? Sinilip ko yung paligid. Sobrang dilim. Yung hangin, malamig. Pero parang may dala. Tapos biglang tumigil ang yapak. Sa katahimikan, mas rinig ko yung paghinga ko. At doon ko napansin yung mga dahon ng mangga gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Parang may dumadaan sa ilalim ng puno. Hindi ko nakita ang katawan, pero may anino, mabilis, mababa. Tapos nawala sa likod ng sanga. Hindi na ako naghintay. Tumayo ako agad. Kinuha ko yung gamit ko. Pumasok ako sa loob ng bahay. Hindi na ako lumingon. Bago ko isara yung pinto, may huling tunog. Parang kuko, kumayod sa yero. Isang gasgas lang. Pero sapat para tumindig yung balahibo ko. Mula noon, hindi na ako humiga sa roof deck paggabi. Kasi naintindihan ko, may mga bagay mas gumagalaw kapag alam nilang mag-isa ka. Story 3. Ang babae sa ilog. Sa lugar namin, may matagal ng usap-usapan. May babaeng nagsasalita tuwing madaling araw, malapit sa ilog. Madalas daw kapag bilog ang buwan, sabi ng matatanda, kapag narinig mo siyang magsalita at may binanggit siyang pangalan, may kapalit. Kinabukasan, may mamamatay sa lugar. Hindi ako madaling maniwala, pero paulit-ulit ko naririnig sa iba-ibang tao. Kaya isang gabi, dumaan ako malapit sa ilog. Hindi ako lumapit, nasa gilid lang ako, malayo, para lang makinig. Tahimik ang paligid. Rinig mo yung tubig, rinig mo yung kuliglig. Tapos, may boses. Mahina, malayo, pero malinaw.
Boses ng babae. Hindi galit. Pero hindi rin tao ang tono. Hindi siya sumisigaw. Parang nagbabanggit pangalan. Hindi ko sasabihin kung anong pangalan yon. Pero nung narinig ko, nanlamig yung batok ko. At bigla, tumahimik ang mga kuliglig. Parang nakikinig din sila.